humihirit na panahon na raw para magkaroon siya ng sariling anak. Kasi tuwa sa nakikitang lambing at saya ni Donnie habang karga ang sanggol. Ang iba ang mga fan na agad na nagbiro tungkol sa posibilidad na pagkakaroon niya ng anak kasama si Bel Mariano. Mr. Donnie Pangilinan, abay hinihirita ng baby. Tayo sa wakas, ano na nga ba ang mga kaganapan at ano na nga ba ang naging resulta ng kanilang movie? So yan ang ating pag-uusapan for today's video. Yes, But before that, if you isa haven't si subscribed, si Donnie Pangilinan sa mga pinaka-popular na young actors sa kanyang henerasyon. Bukod sa kanyang talent sa pag-arte, kilala rin siya sa pagiging mabait, family-oriented at malapit sa kanyang mga tagahanga. So dahil dito, anumang post niya sa social media ay agad napapansin at pinag-uusapan ng publiko. Kamakailan lamang ay naging viral ang isang simpleng Instagram post ni Donnie kung saan makikitang karga niya ang isang bagong silang na sanggol. Sa unang tingin ay tila ordinaryong family photo lamang ito, ngunit hindi nagtagal ay umani ito ng libo-libong reaksyon mula sa mga netizen. Ang mas nakatatawag pansin ay ang komentong humihirit na panahon na raw para magkaroon siya ng sariling anak. Kasabay nito muling nabuhay ang usapin tungkol sa kanyang espesyal na relasyon kay Bel Mariano dahil sa kanilang matambalan at sa tagumpay ng kanilang pinakabagong pelikulang Tayo sa Wakas. Hindi may iwasan ng mga tagahanga na ikonekta ang naturang larawan sa posibilidad ng mga seryosong yugto ng kanilang samahan. Ayon po sa ulat ng Abante Tonight, nag-post si Donnie Pangilinan ng isang larawan kung saan karga niya ang kanyang bagong silang na pamangkin. Ang sagot, ang sanggol ay anak ng kanyang kapatid na si Ella Pangilinan at ang asawa nitong si Enrique Luwelier. Sa caption ng aktor, masaya niyang sinabi ang mga salitang "Tito is home." Agad itong umani ng positibong reaksyon mula sa kanyang mga followers. Maraming netizen ang natuwa sa nakikitang lambing at saya ni Donnie habang karga ang sanggol. Ang iba naman ay nagsabing bagay na bagay sa kanya ang maging ama balang araw. Hindi rin nawala ang mga fan na agad na nagbiro tungkol sa posibilidad na pagkakaroon niya ng anak kasama si Bel Mariano. Hindi na bago sa mga celebrity ang mga biro ng netizen tungkol sa pagpapamilya. Ngunit sa kaso ni Donnie, marami ang nakakita ng kanyang pagiging maalaga at natural na pakikitungo sa sanggol. So dahil dito, mas lalong lumakas ang paniniwala ng ilan na magiging mabuting ama siya sa hinaharap. May mga komento rin nagsasabing nasa tamang edad na si Donnie upang mag-isip tungkol sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Gayunpaman, karamihan sa mga tagahanga ay nagsasabing mas mahalagang tutukan muna niya ang kanyang lumalawak na karera sa showbiz. Sa tuwing mababanggit ang pangalan ni Donnie Pangilinan, halos otomatikong kasama sa usapin si Bel Mariano. Ang tambalang Don Bel ay isa sa pinakamalaking love team sa kasalukuyang panahon. Sa mga nakaraang taon kasi napatunayan nila ang kanilang lakas bilang tambalan sa telebisyon at pelikula, endorsement at digital platform. Mula sa He's Into Her hanggang sa An Inconvenient Love, patuloy nilang napapatunayan ang kanilang chemistry sa harap ng kamera. So dahil dito, hindi katakatakang maraming netizen ang agad na nagbiro na sana raw ay magkaroon balang araw ng baby sina Donnie at Bel. Bagamat wala ng opisyal na kumpirmasyon tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, ay nananatiling matatag ang suporta ng fandom. So isa rin sa pinakamalaging project ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano ngayong taong 2026 ay ang pelikulang Tayo sa Wakas na idinirect ni Cathy Garcia Zampana, at ang pelikula ay umiikot sa kwento ni Cisco at Cheska, isang matagal nang magkasinta na humaharap sa mga pagsubok sa kanilang relasyon habang sinusubukang alamin kung dapat pa ba silang lumaban para sa isa't isa o tuluyan ng maghiwalay. Matagal nang hinihintay ng fans ang proyekto dahil ito ang kanilang malaking pagbabalik sa big screen matapos ang ilang taon. Marami rin ang nagsasabing mas mature at mas emosyonal ang tema ng pelikula kumpara sa kanilang mga nakaraang project. At isa sa pinakamalaking balitang lumabas kaugnay ng Tayo sa Wakas ay ang pahayag ni Donnie at Bel na ito muna ang magiging huling pelikula nila bilang tambalan sa ngayon. Ayon sa kanilang mga panayam, nais silang bigyan ng pagkakataon ang isa't isa na lumago bilang individual na artista at tuklasin ang iba pang oportunidad sa kanilang karera. So dahil dito, marami sa kanilang mga tagahanga ang naging emosyonal para sa ilan tila pagtatapos ito ng isang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng Don Bel. Gayunpaman, nilinaw ng dalawa na hindi ito nangangahulugan ng permanenteng paghiwalay, but bilang tambalan kundi isang pagkakataon lamang upang mas mapalawak ang kanilang kakayahan bilang mga artista. At isa sa pinakamagandang balita para sa Don Bel fan ay ang matagumpay na pagbubukas ng Tayo sa Wakas sa sinihan. Ayon po sa ulat, kumita ang pelikula ng humigit kumulang 12 million sa unang araw pa lamang ng pagpapalabas nito. Pinapakita nito na malakas pa rin ang suporta ng publiko sa tambalan ni Donnie at Bel, at ang ganitong resulta ay mahalagang sukatan ng tagumpay ng isang pelikula. Pinapakita rin na talagang malakas ang
hatak ng dalawa sa takilya at matagal silang hindi nagsama sa isang malaking proyekto sa pelikula. Bilang bahagi din ng promosyon ng pelikula, nagkaroon din ng mall tours at cinema visit sina Donnie at Belle. Personal nilang pinasalamatan ng mga manonood na sumuporta sa kanilang pelikula. Ang mga ganitong aktibidad ay nagbigay ng pagkakataon sa mga fans na makita ng personal ang kanilang mga idolo at marinig ang kanilang pasasalamat. Maraming tagahanga ang nagsabing lalo na silang naantig nang makita ang dedikasyon ng dalawa sa kanilang trabaho at sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanila. Sa paglipas ng panahon, kapansin-pansin ang pagbabago sa uri ng mga karakter na ginagampanan ni Donnie at Belle. Mula sa teenager roles, mas seryoso at mas komplikadong karakter na ngayon ang kanilang hinaharap. At ayon po sa ilang entertainment observer, isa sa mga dahilan kung bakit matagumpay pa rin ang kanilang kakayahang mag-evolve bilang mga performers, hindi sila natatakot kasing sumubok sa mga bagong hamon at lumabas sa kanilang comfort zone. Bagamat may mga usap-usapan tungkol sa pansamantalang paghinto ng kanilang tambalan sa pelikula, nananatili pa ring optimistic ang kanilang mga tagahanga kasi marami pa rin naniniwala na mas magiging maganda pa ang kanilang pagbabalik kapag nakapag-ipon sila ng bagong karanasan bilang mga artista. Sa mga may mga nagsasabi ring posibleng mas naging makabuluhan ang kanilang mga susunod na project dahil sa mas malawak pa yung kanilang karanasan kanilang makukuha doon po sa kanilang solo era, no? So, yung simpleng larawan ni Donnie Pangilinan na habang karga niya yung kanyang pamangkin, no, ay muling nagpakita kung gaano kalaki yung interest ng publiko sa kanyang buhay. Mula sa pagiging mapagmahal na tito hanggang sa pagiging matagumpay na artista at patuloy siyang hinahangaan ng marami. So kasabay nito na natiling sentro ng atensyon ng tambalan nila ni Belle, lalo na ngayong matagumpay ang kanilang pelikulang Tayo sa Wakas. Ang kanilang kwento bilang club team ay maaaring humarap pa sa bagong yugto, ngunit malinaw na hindi mawawala ang suporta ng kanilang mga tagahanga. Kaya naman congratulations Donnie and Belle for the success movie, no, na kanilang ginawa na Tayo sa Wakas. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today, kina Donnie Pangilinan at Bini Aya. Matapos lumabas ang ilang larawan, obserbasyon ng mga netizen at iba't ibang komento online, nagsimulang umusbong ang mga haka-hakang maaaring may espesyal na relasyon sa dalawa. Kung totoo talaga silang magkarelasyon at panay ang tanggi nila sa isa't isa, ba, nakakahiya naman dun sa girl. Kasi diba kung ikaw yung girl na karelasyon mo, paulit-ulit kang itinatanggi, anong mararamdaman mo, diba? Silang ugnayan ni Mr. Donnie. It's just so happen na friendship talaga sila, nabuo yung friendship nila. Pero hindi naman ibig sabihin na sumasakay siya sa kotse ni Donnie, may relasyon na sila. Diba? Mr. OG Diaz, abay meron pong itinamang balita patungkol sa issue, no, at spekulasyon between Donnie Pangilinan at Bini Aya. Yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet, let's talk about this one dahil sa panahon ng social media, mabilis pong kumalat ang mga balita, larawan at komento tungkol sa mga sikat na personalidad. Isang halimbawa nito ang usap-usapan na nauugnay kina Donnie Pangilinan at Bini Aya. Matapos lumabas ang ilang larawan, obserbasyon ng mga netizen at iba't ibang komento online, nagsimulang umusbong ang mga haka-hakang maaaring may espesyal na relasyon sa dalawa. Gayunpaman, mahalagang tandaan na mga ganitong usapin ay kadalasang nagsisimula sa mga obserbasyon lamang ng publiko. Hindi lahat ng nakikita sa social media ay sapat na ebidensya upang makumpirma ang isang romantikong relasyon. Dahil dito, mahalagang suriin ang impormasyon ng may pag-iingat at respeto sa pribadong buhay ng mga artista. So, bago tayo magpatuloy, panoorin muna natin, balikan natin yung updates po ni Mr. OG Diaz dun po sa kanyang channel. Let's watch this. Anay ko naman, sino yun? Yung sa akin naman, Papa O, nabalitaan ko sa isang prayer na ito nga si actor, yung ipinahatid niya. Itong si member ng girl group, gamit ang kanyang sasakyan. Naku, baka naman yan, Papa O. Papabalita na nga itong dalawa, parang nagkakaigihan daw sila. Nagkakaigihan pa lang? Or sila na? Parang ganun na rin. Dahil na siyempre, lagi din naman sila kasama. Sino yan? Sino yan? Ito nga, chika lang din naman sa akin. Chismos sa chismos. Hindi mo na chika sa akin, ito si Donnie Pangilinan. At saka ito si Bini Mika, nagkakaigihan ka. Oo, at may mga nakakita daw din ng chismos sa kapitbahay ay inahatid daw ni Donnie Pangilinan gamit ang kanyang sasakyan, itong si Bini. Noong premiere time. Nang tayo sa wakas, sa premiere? Ay, hindi. Kung sa after party. Sa premiere nga ito. Ay, totoo ba yun? Ako talaga.
So yun, meron po kasi mga nag-comment or may nag-message po sa akin sa aking Facebook page. Ilang araw na po yun na talagang nag-aantay lang ako ng confirmation or ng info with regards to that. Kasi nagtatanong siya kasi parang nasasaktan siya for Bel, ganon. Na nakita nga daw si Mika na parang pinahatid at bumaba ng sasakyan nitong si Mr. Donnie Pangilinan. So dahil dito syempre, lumika po yun ng napakaraming espekulasyon, at naging trending balita po siya sa lahat ng social media platform. Syempre nga naman masasaktan lalo na mga Don Bel, 'di ba? So ito papanoorin natin. Ako talaga tinatanong. Pero sa totoo lang, well, ito malinaw sa mga fans ng Dontel to. Oo, kasi baka magalit sa'yo yung mga Dontel. Kasi malinaw naman sa kanila na love team lang talaga sila. Super friends sila. Yan ang totoo. Sa Dontel, super friends sila. Yun ang alam ninyo. Ito pa. Magkakaroon sila ng kanya-kanyang love life. Siguro maiintindihan din yan ng Dontel fans. Yung ngayong nachichismis or nababalita si Donnie Pangilinan with Binimika, kung totoo man ito, abay sila naman tayo para pumunta. Lalo na, kung wala namang sabit pa rin, matatalino ng mga fans ngayon, kaya na nilang tanggapin yung katotohanan ng may kanya-kanyang buhay, yung love team na kanilang sinusuportahan. Kapag nakikita mo naman ang happy yung idol mo, wala ka namang hindi maging happy for them. Paano namang single? We cannot take it away from them. Yung katotohanan, gusto namin sila pa rin. Sa ending. Alam mo, sa totoo lang, no, sa buhay hindi natin ano pa naman mangyari bukas. Mali naman natin, di ba, kung someday ay ang magtagpo pa rin at maging tayo sa wakas. At sabay ilin niya ni Don at ni Ben, ang mga katagang tayo pa rin sa wakas. Diba? Still showing. At showing pa. Oo nga. O anyway. Biglang napabuntong hininga si Mama O, 'di ba? Dahil alam niya talagang magiging malaking epekto nito sa movie ni Donnie at ni Bel. Parang dapat kadalos-dalos tayo nag-out of town na. Parang meron yung balita pumapasok sa biyahe yan sa tawag. Kasi may bata lang malapit dito sa tawag yan. Buti na lang maganda reception dito sa Island Valley. Yeah. Gusto huwag tayo magalit kay Mika o kay Don. Oo. Basta lagi natin tatandaan bilang fan, bilang supporters na ang hinahangaan natin sa ating mga idolo ay yung kung ano yung nakikita natin sa screen. Yung kanilang samahan. Hindi yung pupunta tayo sa personal na buhay nila. Siyempre yung iba nasasakal din sa ibang mga fans ng mga love. Ay, ako pa hindi ko nasasakal. Bakit? Kasi walang doon nili. Try natin. Ay, naku, ito na nga, Mama Loy, no? Nasa isang malapit kina Donnie Pangilinan at Binimika nung tinanong ko kung ano nga bang talagang score sa dalawa. Ang sabi ng aming kausap, Ito na yung tinama ni Mr. OG Diaz. walang katotohanan na sina Donnie at Mika na. Ang totoo raw, madalas lang sumasama si Mika sa grupo nila dahil gusto ni Mika ng mga ganong klaseng hangouts. Sa pagkakaalam din ng aming kausap, walang kinikita o nililigawan si Donnie at present. And ang alam ng kausap namin ay may jowang halfie o half Pinoy, half American itong si Mika. So, tanong na natin sa dalawa, ano nga ba talaga ang totoo? Friendship lang o may relationship na? Ayun. So dahil dyan, to pong updates na ito ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Kasi if you're going to watch yung vlog po ni Miss Vice Ganda, kung saan mismo kay Donnie at Bel Mariano nang galing na may ligawan na naganap between them. So parang kanino ba kayo maniniwala, sa hearsay or doon mismo sa taong involved, doon mismo sa tao na nai-issue? Diba syempre doon ka maniniwala sa sinasabi ni Donnie ng personal. Kaya nga ang agad na itinama ito ni Mr. OG, maaari kasing si Mr. Donnie tumawag siya kay OG, 'di ba? O kaya naman si Bini Aya tumawag siya kay OG para itama yung balita. So matagal na kasi talagang iniintriga si Mr. Donnie kay Bini Aya, pero wala namang mapatunayan. Panay pa rin naman ang tanggi nila kasi kung totoo talaga silang magkarelasyon at panay ang tanggi nila sa isa't isa, ba nakakaya naman dun sa girl. Kasi 'di ba kung ikaw yung girl na karelasyon mo, paulit-ulit kang itinatanggi, ano mararamdaman mo, 'di ba? So parang napaka-unfair naman nun sa girl kung itatanggi ka ng paulit-ulit. Samantalang kung tutuusin, 'di ba, ang dami pong nangangarap na maging jowa ang Bini dahil sobrang sikat po sila, 'di ba? At dito inamin po ni Bini Aya, sinabi po ni Mr. OG Diaz, according to
his source na meron pong karelasyon si Bini Aya. Yun po ay half Filipino, half American. So which means, wala talaga silang ugnayan ni Mr. Donnie. It's just so happen na friendship talaga sila, nabuo yung friendship nila. Pero hindi naman ibig sabihin na sumasakay siya sa kotse ni Donnie, may relasyon na sila. 'Di ba? Kasi kahit naman sino, pag magtropa kayo, pwede kang umangkas sa kotse nung katropa mo, 'di ba? Maaaring si Donnie very gentleman kasi siya, 'di ba? So, katulad ng sinasabi ni Mr. OG Diaz, 'di ba? Sabi niya na walang nililigawan si Donnie. Paano man liligaw? May jowa nga. Ano ba? No? Parang naman yun, isa namang yun, pinapagmukha niya namang cheater si Donnie. Only Don Bell knows about it, 'di ba? Tanging ang Don Bell lang ang makakaalam at makakadiscern ng katotohanan patungkol sa isyong ito. Kaya ako po, team kampante pa rin ako para kay Donnie at Bell. Alam ko po na yung kanilang movie na Tayo sa Wakas ay nila yan, paninindigan nila yan hanggang dulo, no? Hindi naman porket na maghihiwalay sila sa mga proyekto ibig sabihin nun, hiwalay na rin sila in real life, 'di ba? Kaya nga mas ginugusto po ni Donnie at ni Bell na ipribado muna kung ano man yung namamagitan sa kanila kasi ang daming gustong sumira. Sa totoo lang, 'di ba? So, sana po naging malinaw po sa inyo yan. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more